Isang pagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Ngayon po ay May 31, 2026. Araw ng Panginoon. Tayo po ay nag-celebrate po na nung nakaraan tayo nag-celebrate ng tawag nating Day of the Pentecost. Ngayon naman po ay ang pagdiriwang natin ng Santo Trinidad natin. Ating pong basahin ang Habakkuk chapter 2 verse 20. The Lord is in His holy temple. The Lord is in holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence before Him. Okay po. Tayo po ay basahin po natin mga ilang passage po sa Nicene Creed. We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Of one substance with the Father, through Him all things were made. For us men, and for our salvation, He came down from heaven, and became man for our sake. He was crucified under Pontius Pilate. He suffered and died, and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. Who proceeds from the Father and of the Son, who with the Father and of the Son is adored and glorified, who was spoken true. The prophets, we believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us recite the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Let us recite the psalm of the law. Hear God's law as His will for your life. The words of our Lord Jesus Christ. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Matthew chapter 22, verse 37 to 40. There are confessions of sins. Almighty and most merciful Father, we have erred and strayed from your ways like lost sheep. We have followed too much the devices and desires of our own hearts. We had offended against your holy laws. We have left undone those things which we ought to have done, and we have done those things which we ought not to have done. And there is no help in us. But you, O Lord, have mercy upon us, miserable offenders. Spare those, O God, who confess their faults. Restore those who are penitents according to your promises,
declared unto mankind in Christ Jesus our Lord. And grant, O most merciful Father, for His sake, that we may hereafter live a godly, righteous, and sober life, to the glory of your holy name. Amen. Assurance of pardon, 1 John chapter 1, verse 8 to 9. If we confess, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us in our sins, to cleanse us from all righteousness. Panalangin ko po kayo na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ng Diyos, dinadalangin ko po ang mga tao nakikinig, kung sila man po ay hindi pa nakakatanggap sa inyo, ay inanyayaan ko po sila na tumanggap sa inyo bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Dinadalangin ko po sila na sila ay lumakad ng naayon sa inyong kalooban sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagpapatuloy sa daan ng katuwiran. Tulungan niyo po sila na may akay patungo sa buhay na walang hanggan. Sisisi po kami sa aming mga kasalanan at kami po ay magpapatuloy sa katuwiran ng pagiging Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po salamat sa mga tumanggap sa Panginoon at tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay mag-awitan. Sumamba tayo sa Panginoon na may pagpupuri. At ipinapanalangin ko po pala ang sino po mga may prayer request dyan. Pinapanalangin ko po pala ang asawa na aking pinsan, Joan Biduya, na kung saan ngayon ay nasa hospital. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin po namin siya. Siya po ay hipuin nyo ng inyong makapangyarihang kamay, Panginoong Jesucristo. Kayo po ay mapagpagaling. Dinadalangin ko po ang kagalingan, ang restoration na nanggagaling po sa inyo. Kayo po ang nagpapagaling sa kanya, anuman kung karamdaman ang kanyang nararamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung dinadalangin ko. Gayun din po sa mga tao, sino man sila na nakararanas ngayon ng may matinding depression, nakakaranas ng matinding kaguluhan sa isip, sanhi ng kabagabagan at kalituhan sa mundong ito. Dinadalangin ko po ang kanilang mga pag-iisip at puso na nawa ay magkaroon po ng kaunawaan, nagkaroon po ng kapayapaan, nawa ay makilala ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at umasa sila sa biyaya nyo. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. Tayo po salamat, tayo po ay magpatuloy sa pag-aawitan, sa pananambahan. Ngayon po, ito po ang inyong Chapel of Worship Christian Faith Ministry, inyong online service. Ginagawa po natin ito para sa mga kapatiran po na mga hindi po nakakadalo sa gawain, gayon din po para maabot po natin ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. You are free to reach out me just in case na nakakailangan kayo ng spiritual needs, counseling. Nag-o-offer po ako ng any service na pwede makatulong tayo sa ating kapwa na in relation po sa spirituality. At tulungan po tayo ng Panginoon na magampanan ng mga bagay ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Kaya po mag-awitan sa Panginoon. I-claim po natin yung kagalingan, i-claim po natin na tinanggap na po natin. Nalulugod ang Panginoon sa mga ipananampalataya. Ayan. At ating awitin ang Here I Am to Worship. Lyrics. Meet Photo AI, the photo editing software that everyone's talking about. Here I Am to Worship. Go out and create more. Photo saves your time by accelerating tedious editing. With Photo, you're always in control of your edits. Let us sabay niyo po ako sa pag-awitan natin. Awitan natin ang Panginoon ng buong lakas natin. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay.
Sabayan niyo po ako sa pag-aawitan sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Light of the world, you step down to darkness. Open my eyes, let me see beauty that made in this heart adore you. Hope of my life spend with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. You'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Hallelujah. Sabayan niyo po ako sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep Let us track of worship our Lord. I start by breakdumping everything I need to get done in a list. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. Awitan natin ang Panginoon. You raise me up. Hallelujah. Siya lang ang nakakilala sa atin. Siya lang ang nagmahal ang tunay sa atin. Kaya karapat dapat lamang siyang awitan na mapuri ng pagsamba. Hallelujah. Salamat po sa mga tagapagsubaybay. Ang kapurihan ay sa Panginoon lamang. Hallelujah. Magpakumbaba tayo. Awitan natin ng Diyos. Hallelujah. When I am down and oh so weary,
When troubles come, my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sa katahimikan ng ating puso, tayo magpuri sa Kanya. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. My name's Ramisha Sitar. I'm the creative director. I'm inspired by things that make me special. I love typography. My favorite Bollywood soundtracks, country music, seashells, flowers, polka dots, just playful. Let's sing above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
There's no way to measure what you're worth. Hallelujah. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the palm and sought of me above all. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng makapangyarihan, sa lahat ng mga hari, sa lahat ng kalikasan, kanyang mga nilikha. Sa lahat ng karunungan, lahat ng daan ng mga tao, naroon ikaw bago pa ginawa ang mundo. Sa lahat ng mga kaharian, sa lahat, mga trono, mga wonders the world has ever known. Hallelujah. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and sought of me above all. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and sought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and sought of me above all. Tunay nga ang Diyos ay makapangyarihan sa atin higit sa lahat ng naghahari sa lupa. Tunay na nag-iisa ang Diyos, hari ng mga hari, Panginoon at mga Panginoon. Ating awitan ng ating Amang nasa langit. Let's pray in this song. Ariin nating personal na panalangin ng mga puso natin ang tinurong panalangin ng Panginoon. Let us worship Him this night. This present time, let us worship. Samahan niyo po ako, mga manonood. Bigyan natin karangalan ng Panginoon sa mga boses natin. Mga bigay na buhay sa atin ng Panginoon. Awitan natin siya. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we of you, we surrounded by many who have crossed the river before. And this is a song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Come on, church. Holy is the Lord. Hallelujah. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Siya nga na siya po ang Diyos na ating dapat sambahin. Na dapat siya kinikilala natin na amang nasa langit. Isa pang papuri sa Panginoon. Bago tayo magsimula ng ating mensahe ngayong gabi. Okay, mga giliw na manonood, maraming salamat po sa pagsubaybay po. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide
hold me closely to his side. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for this new day, he will make a way. He will make a way. By a road wide of wilderness, reach me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for its new day, he will make a way. He will make a way. By the roadway on the wilderness, he lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways he cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for its new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for its new day, he will make a way. He will make a way. Napakasarap purihin, sambahin, awitan ang Diyos. Iisang Diyos. Tayo po ay dumako na ngayon sa mensahe ng Panginoon na ako po ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay May 31. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay pag-aaralan natin ay patungkol sa ang banal na Trinidad o persona ng Panginoong Diyos na nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Sa Panginoon. Panginoong Diyos, aming Ama, Heso Kristo, at banal na Espiritu Santo, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba sa kamangha-manghan yung gawa sa amin. Salamat po sa mga pagkakataon na mapapag-aralan namin ito, na mapagtutuunan namin ng pansin ang inyong banal na kalikasan ngayon.
buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kadakilaan. Kayo'y banal, banal sa lahat ng banal. Napakabuti sa lahat ng mabuti. Kayo po'y nag-iisa at walang hanggan. Bigyan niyo po lang kami ng karunungan upang maibahagi sa iba ang kapuspusan ng kadakilaan. Nawa Ama makikinig sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ay makaunawa ng aral na ito. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami na manatiling mapagkumbaba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong pag-aralan ang kalikasan ng Panginoon. Panginoon Diyos, nag-iisang Diyos sa buhay. Ang pag-aaralan natin ay patungkol sa banal na Trinidad. Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos na umiiral, subalit may tatlong persona. Walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bagamat ito ay misteryo sa larangan ng teolohiya, pinag-aaralan namin ito, ngunit mahirap aruking. Susubukan nating pag-aralan ito, pag-isipan ito, ang mga pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ang bawat persona ay may mahalagang bahagi o papel sa ating kaligtasan. Mga pangunahin ito. Una-muna ang Diyos Ama, ang may akda ng kaligtasan. Ang Ama ang nagpaplano ng ating kaligtasan bago pa man likhain ng sanglibutan. Mababasa natin ito sa aklat ng sulat ni Pablo sa taga-Epeso. Ating basahin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata 1, versikulo 4. Basahin sa ang Biblia. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Ito po yung basahin natin sa banal na kasulatan. Ayon sa pagkapilan niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Palain po ang salita ng Panginoon. Hinirang niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay nagmahal sa atin, hindi pa natin siya sinasamba, hindi pa natin siya minamahal, minahal na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo naglalaan ng oras na ganitong pagsamba, minahal na tayo ng Diyos. Siya ang gumawa ng plano ng kaligtasan natin. Tayo mga hintil, tayo mga taga-Israel ay inampo ng Diyos. Idinamay tayo sa kaligtasan na simula pa ibinigay na sa buhat pa sa walang pasimula. Siya ang nagkaloob ng lahat ng biyaya o grasya sa sangkatauhan. Dapat talaga tayo hindi na karapat dapat mabuhay. Dapat talaga tayo diretso na sa kaparusahan. Subalit binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Naawa sa atin ng Diyos. Siya ang nagplano ng kaligtasan. Ang Diyos Ama. Pangalawa, ang Diyos Anak. Ang tagapagligtas, ang Panginoon, si Yesu Kristo, ang pinakilalang Mesyas. Ang mga Hudyo, ang hinihintay niyong tagapagligtas, si Jesus, kilalanin niyo siya. Puti pa kaming hindi Israel, nakilala ang Mesyas. Ang mga Muslim, kinikilala siyang Mesyas. Kaming mga ibang lahi, kinikilala siyang Mesyas. Pero tinutukoy talaga ng propesiya, siya ang Emmanuel, siya ang tinuturing sa book of Isaiah na mapapahirapan, magkakaroon ng hindi maisip-isip natin na paghihirap. Siya po ang magbabata ng mga paghihirap na yan. Ang pinakamukha ng Diyos, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Nagpakita ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Mababasa natin sa 14, siya po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kung gusto niyo makilala ang Ama, kilalanin niyo ang Anak.
ang nag-iisang bugtong na anak. Yan po ang hiwaga ng sangkakristyanuhan na naunawaan po natin ng lubusan ng Diyos dahil ipinagkaloob niya ang nag-iisa niyang anak. 14, versikulo 9 ng Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako makikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Maliwanag pa sa sikat po ng araw. Sinasabi dito, ang isang disipulo ng Panginoon nagtatanong na ipakita raw ang Ama, ang walang hanggan Diyos sa walang persona. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, matagal nyo na akong kasama, Felipe, at hindi nyo pa nakikilala siya. Nangangahulugan po na siya ang representasyon ng imahe ng Diyos. Siya po talaga upang makikilala nyo ang Diyos sa pagkatao ni Kristo. Ang kapuspusan ng Diyos, ang nagkatawang taong Diyos ay si Kristo Jesus, ang bugtong na anak. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, binayaran niya ang ating mga utang, ating mga kasalanan. Ang sakripisyo ni Kristo ay minsanan lamang at sapat na pangtubos sa ating lahat. Walang ibang daan, walang ibang relihiyon, walang ibang samahan ang makakapunta, kahit itong Chapel of Worship Christian Faith Ministry, hindi makakapagbigay ito ng kaligtasan kung hindi sasampalataya ang isang tao sa nag-iisang bugtong na anak. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit kundi ang pangalan ng bugtong na anak, si Jesus, ang ikaliligtas natin. Walang ibang daan papunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. Ito po referensya, Juan 14, versikulo 6. Atin pong basahin ang Ebanghelyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tahasang sinabi ng Panginoon, walang ibang daan, kundi ang Panginoong Hesus. Hanap tayo ng pananampalataya. Nag-iisa lang ang pananampalataya, walang iba kundi sa bugtong na anak. Tama po. Hindi po relihiyon, na kung ano-anong relihiyon, kundi ang pananampalataya sa bugtong na anak na si Jesucristo. Siya ang ating tagapamagitan, mediator, papunta sa Diyos. Kung tayo kaaway natin ng Diyos sa ating kasalanan, meron pong namagitan, meron pong tagapagkasundo. Siya po, walang iba kundi ang nag-iisang anak. Ipinadala ng Ama ang nag-iisang anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po yung tinatawag na kaligtasan. Ikatlo, sa persona ng Panginoong Diyos Amang nag-iisa, anak na sumunod. Pangatlo naman po ay ang Espiritong Banal o ang Espiritu Santo, ang Diwang Banal, ang gabay at tagapagdalisay na ating mga mananampalataya. Siya po ang ating comforter. Siya po yung nananahan. Siya po yung tumitira sa bawat mananampalataya. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, siya po yung mananahan sa inyo. Yan po ang Espiritu ni Kristo. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo mamuhay ng banal, ng kasiyasiya sa Ama. Nauunawaan natin itong banal na kasalita ng Diyos. Tayo po yung nagkaroon ng fellowship, nagkaroon tayo ng kasiyahan. Kung mayroon kang banal na Espiritu, ngunit kung wala kang banal na Espiritu, paano mo ito mauunawaan? Paano ka magkakaroon ng kaligayahan sa kabanalan kung wala ang banal na Espiritu tumatahan sa iyong katawan, sa templo ng banal na Espiritu? Ang nagkakaloob nito, ang nagregalo nito, walang iba kundi ang nasa taas, ang ating Amang nasa langit. Siya rin ang nagbigay nito. Sa mga unang siglong alagad, mga mangaral ng unang siglo, hanggang nagpatuloy ito hanggang sa ngayon, araw-araw yung sinasabuhay ng mga tunay na Kristiyano ang banal na Espiritu, ang pamumuhay sa kabanalan. Ang relasyon, pakikipag-ugnayan natin sa Diyos
ay hindi lamang sa isang persona, kundi sa tatlong persona. Nagpapakita ito ng perpektong pag-ibig, pagkakaisa. Sa pamamagitan ng anak tayo nakikipag-isama. Pakikipisa ng banal na Espiritu. Pinapakita rin ito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, na ang buong kalangitan ay kumikilos para sa ating kaligtasan. Hindi tayo pinapabayaan ng Amang nasa langit at tayo mapahamak. Kundi binigyan tayo ng kalayaang pumili at tanggapin ang kanyang alok upang magkaroon ng pakikipagkasundo sa kanya. Inaanyayahan ko pa mga tagapagsubaybay na basahin po, magsuri po kayo ng banal na Biblia upang masabi niyo po ang mga nakasulat dito na pinaghirapan po ng mga eskriba, mga eskola, mga matatalino at mga talagang naghukay ng mga ebidensya na totoo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na ito po ay hindi katang-isip, ito po ay totoo na kung sa tamang panahon tayo huhusgahan ng Panginoon ay may paghuhukom, ito po ang makakasalba sa atin. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng bugtong na anak. Gusto mo ba ng kaligtasan na hindi kayang bilhin ng kahit ano, na hindi makukuha sa mundong ito? Ito po ang sikreto. Ang hiwaga ng Ebanghelyo ay sa makabagong panahon ay natuklasan. Ang kamatayan, ang paglilibing at muling pagkabuhay, pasampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Ang magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasya, buhay na merong kaligtasan, na magkakasama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Ang Trinidad mismo hindi nabanggit sa banal na kasulatan, subalit nakikita naman natin naroroon ang tatlong persona ng Diyos. May ugnay natin to sa ating physical na anyo. Ito, ang nakikita nyo po kanyo ay ang physical, subalit ang kaluluwa, ang espiritu ay hindi nyo nakikita. Bagamat kabahagi ito ng aking katawan, isang ilustrasyon lang po yun, na iisang tatlo. Ganun po ang isang paki-ilustrasyon ko po. Bagamat hindi simpleng ganun lang po yun, pero dahil tayo mga tao, binibigyan lang po natin ng ilustrasyon. Makikita ba natin ng Diyos? Hindi natin makikita ang Diyos sapagkat sa Espiritu. Ngunit, nagpakita na atin ang kanyang anak na nakasama ng mga alagad na isulat ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sasampalatayanan na lang po natin ang doktrina ng pananampalataya sa buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nagpapatunay ng banal na kasulatan na nagsasalita na mayroong Diyos sa pagpapahayag ng Ama, Anak at Espiritu Santo. We understand that God is the Father, the Son of the Holy Spirit. Okay? Unawaan po natin yon. Nagpapatibay ito ng ating pundasyon ng pananampalataya. Nagpapatibay ito na nahayag ito noong unang panahon pa na si Juan na binautismohan niya si Jesus upang maganap ang kalooban ng Amang nasa langit. Nagsalita ang Ama, buwaba sa anyong kalapati ang banal na Espiritu, at ang anak ay nagpabautismo na nag-uwi ka. Ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Na makikita rin natin sa Matthew 3 verse 16 to 17. Nang mabautismo si Jesus, ang Diyos anak, bumaba ang Espiritu Santo, tulad ng isang kalapati, ay may tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yun po yung Ama. Sinasabi naman ng Mateo 28 versikulo 19, ito yung dakilang atas sa ating mga Kristiyano na kaya tayo nangangaral hanggang sa panahon ngayon at tayo mga alipin ng Diyos. Ito po ang dakilang atas sa atin. Kaya habang kayo humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 2 Korinto 13 versikulo 14. Ang pagbabasbas, naway sumenyong lahat ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos
Ama at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Mga simpleng ilustrasyon po ito na nagpapatunay na nandiyan po ang tatlo, bagamat iisang Diyos. Naway makatulong sa atin itong mga araling ito, mga sermon na ito, upang manawaan natin ang Diyos. Isa pang ilustrasyon sa inyo, yung tubig, yung S2, isang anyong tubig. Bagamat isang tubig to, kung pag-aralin natin si chemistry, ang mga chemical nito ay sa tatlo. Magkakaibang anyo. Una muna, solid, yellow, tubig, liquid, singaw o gas. Tatlo, ngunit iisa. Diba? Tatlong anyo, ngunit iisang elemento. Ang araw ay sa kalangitan ay isang bituin, ngunit sinasabi nilang bituin to, ngunit may mga tatlong bagay na naranasan natin mula rito. Ang mismong araw, sabing ang Ama, ang liwanag ay nakikita natin ng anak, at ang init na nararamdaman natin, tumutukoy sa Espiritu Santo. Mula sa kalikasan, nagpapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos. Wala tayong may dadahilan upang paniwalaan ng Diyos dahil sa pamamagitan pa lang ng kalikasan, ipinapahayag niya na ang kanyang katangian sa mga ito. O isa pang ilustrasyon sa inyo, ang oras o ang time. Ang oras ay binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi. Ang nakaraan o past, ang kasalukuyan, present, at ang hinaharap. Ito po yung future. Magkakaibang panahon, past, present, future, ngunit tatlo, ngunit isa. Panahon. Hindi sila pare-pareho, ngunit hindi sinasabing magkakahiwalay, pero ito isa. Naunawaan natin ang misteryo ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng ating lohika. Subalit, na may manifestasyon ito sa kalikasan. Panalangin natin na sa pagdating ng panahon na magkasama-sama tayo, maunawaan natin na ang Diyos ay walang katapusan. At hindi natin kayang unawain ang kanyang kadakilaan. Hindi kailangan ng siyensya o anumang bagay na pagmamataas ng tao. Sapat na ang pananampalataya. Sapat na ang meron tayong pagbibigay ng respeto sa Panginoon upang dakilain siya. Tulungan tayo ng Panginoon na makilala pa natin siya ng lubusan, hindi lamang sa mga simpleng ilustrasyon, hindi lamang sa mga doktrina, sa pag-aaral lamang natin. Alam naman natin na hindi tayo kulang pa. Maraming naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Merong naniniwala si Kristo ay Diyos. Merong mga taong iisa lang lahat yun, o oneness kung tawagin. Subalit dahil yun ang nabot nilang kaalaman. Pero hindi natin sinasabing hindi patapos ang kanilang pagkakatuto o pagkaunawa sa Panginoon. Tayo nasa buhay pang ito, pinapanalangin natin na tayong lahat ay makaabot sa kaluwalhatian sa walang hanggan sa pagkakilala sa Panginoong Diyos. Tayo po ay mag-closing prayer muna sa tayo pa manalangin sa bagay ito. Panginoong Diyos, Diyos amang nasa langit, pinupuri po namin kayo. Hinasamba po namin ang amang nasa langit. Tunay nga po siya may mapagmahal sa amin. Tunay nga po na kumikilos kayo sa amin sa iba-ibang kapanahunan, sa iba-ibang paraan. Kayo po ay laging naririyan. At tunay nga po na hindi kami pinababayaan. Hindi kayo nagbabago. Kayo'y dakila. Kayo ng Ama, kayo ng Anak at Espiritu Santo. Marami pong salamat sa kahangahangang pag-ibig. Marami pong salamat sa plano ng kaligtasang ibinagkaloob nyo. Marami pong salamat sa Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong sakripisyo sa krus, sa Diyos Anak. Salamat po sa Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin, nananahan sa buhay ng mga mananampalataya. Tulungan mo po kaming isabuhay po ang pagkakaisang ito. Ang pag-ibig na ito, tulungan niyo po kami na sumampalataya.
ang Santong Trinidad, ang mga bahagi ng Trinidad, ang iglesia, ang pamilya, ang pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. So maaminawa ang mga bagay na ito at pag-unawa sa mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo po salamat at tayo po ay magdadako naman po sa isang gawain ng Panginoon. Ito naman po yung tatag na pag-aambagan. Ito po ay pinapractice ng mga unang iglesia upang makatulong sa gawain ng Panginoon. Sinasabi ng ikalawang Korinto, Kabanata 9, versikulo 7, tama ang pagbibigay kapag ginawa ito ng kusang loob. Sinasabi ng Biblia, gawin ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o sa pinamimilit lamang. Ayon ng Diyos po yan. Ang gusto ng Panginoon ay yung may malambot na puso, kusang loob, kasi kita ng Panginoon ang ating mga puso. Kung ano man ang pag-ibig natin, kita ng Panginoon. At ito po, ang bagay na ito ay pinapractice po ng mga alagad noong unang panahon sa mga iglesia, sa iba-ibang lugar dako. Pagpalain po ang sino mang tutulong sa gawain ng Panginoon at nawa po ay bless po sila sa kanilang trabaho, negosyo. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ay dadako ngayon sa isang halagang gawain ng Panginoon, ang banal na dulang. Ate pong awitin yung isang awitin na ito ang saro ng ate pong awitin para sa banal na dulang. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito tinapay ng buhay, ibahagi. Yan ang katawang ubang. Ating ihanda ang mga tinapay. Walang hanggang bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Ang dugong
dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong tinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ang katawang binayubay upang iyan ay maging upang iyong kamdam ang buhay na walang hanggan. Maraming po salamat. Glory to God. Yan po yung ating inaawit sa Panginoon tuwing mag-aalala tayo ng banal na tulang. Ating pong basahin sa banal na kasulatan ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto 11:23 na sumusunod na kabanat na bersikulo. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay at inom ng kopang ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Ating suriin ang ating mga sarili bago natin tanggapin ang seremonyang ito, ang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo Jesus. Ating tanggapin si Kristo. Amen at amen. Maraming po salamat sa Panginoong Hesus at nagawa po natin itong seremonya ng ito. At muli, tayo po ay pansamantalang tatapos sa gawain ito at tayo magpapatuloy sa mga susunod pang mga araw upang tayo magkaroon uli ng mga pagsama-sama sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Hindi po sa mga buhay nilalagi natin dito sa lupa upang mabigyan karangalan ng Amang nasa langit.
At lahat ng pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming po salamat sa pagsubaybay. Purihin ang nagpapala, Diyos ang buong sa nilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Niwang Banal. Amen.